Sa tingin po natin na kung magte-take ka ng risk, kahit paano po, maganda naman po yung mapupuntahan mong company. Ngayon po, natuto na tayo. Ayaw na natin mangyari ulit yung ganong insidente sa isang maliit na company. Hindi rin po kasi ibig sabihin na sa Canada, mali pong isipin na lahat ng tao po dito mababait. Hindi po lahat ganun. Diyan na po kayo at nanginginig yung boses ko dahil malamig eh. Tapos halos 10 taon na natin dito sa Canada, natutunan ko na dapat i-embrace ko 2 na years yung ago, I have only $74 in my bank account. But today, I have $25. I know you thought this is going to be motivational video. But no, I'm still broke motherfucker. you know, morning mga ka-herb. 7:30 ng umaga ngayon, no? Pero tingnan nyo yung dilim. Parang yung dating alas 5 ng umaga tuwing sa amin. Basura day ngayon, Tuesday. So pipick upin yung mga recyclable at saka mga nabubulok na garbage o yung mga general waste dito sa lugar namin. May punta tayong Costco sa Budroy kami pumupunta, malapit-lapit kasi yun. Para sa pagkain namin, tapos yung mga babaunin namin kasi next week po may pasok na tayo. Tapos na yung retirement period natin. Halos 2 buwan. Kaya ihanda na natin sarili natin, prepare natin yung mga dapat nating dalahin, babaunin sa trabaho, sa bago nating trabaho. So yung sa nakaraang kong vlog, sinabi ko po sa vlog natin na natanggap po tayo sa company. Actually po apat po yung nagustuhan po tayong employer. Ang ginawa lang natin, namili po tayo ng the best. Yung sa tingin po natin na kung magte-take ka ng risk, kahit paano po, maganda naman po yung mapupuntahan mong company. Yung magandang sweldo, magandang benefits. Siyempre po may HR na ngayon, no? Hindi tulad dati sa pinagtrabahuan natin, wala pong HR kasi family owned siya. So marami po kasing business owner dito, maliit na business owner, no? Kalimitan family owned. Kung nakasubaybay po kayo sa vlog ko, may mga insidente na po na nangyari na nang-aabuso po kasi yung mga maliliit na kumpanya sa mga contract workers dito. Puntahan nyo na lang po yung vlog ko. Meron po akong mga kwento about doon kung bago pa lang po kayo sa channel ko. Ngayon po, natuto na tayo. Ayaw na natin mangyari ulit yung ganong insidente sa isang maliit na company. So nag-apply na po tayo sa malalaking company na po, para hindi tayo naman maabuso or kumbaga hindi ka mabigyan ng tamang fair treatment kumbaga ng company. Hindi rin po kasi ibig sabihin na sa Canada mali pong isipin na lahat ng tao po dito mababait. Hindi po lahat ganun. Parang tayong mga Pilipino, hindi naman lahat po tayo mababait, di ba? Meron din pong may hindi kagandahan ng ugali. Ganun din po sa kanila. So natuto na tayo sa halos 2 company pinagtrabahuan natin, na kaya mas pinili na natin na mag-apply sa mga malalaking company. Nung mga unang taon ko po dito, mahirap mag-apply kasi kulang pa yung experience ko, kulang pa yung taon. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo na kung sasabak po kayo dito sa Canada, expect nyo na po na mahirap pong mag-apply ng trabaho ng parehong profesyon na trabaho nyo sa ibang bansa or sa Pilipinas. Diyan na po kayo at nanginginig yung boses ko dahil malamig eh. Ngayon 6 degrees, 6 to 7 degrees ngayong umaga. Ganda ng kulay ng ng dahon ng puno. Kulay parang pula.
green yan pag summer. Naging pula lang ngayon. Ganito po sa sa fall season or autumn dito sa Canada. Natutunan ko rin po na dapat huwag kang mag-stick sa resume mo lang na yun lang laging gagamitin mo. Kailangan i-update mo siya. Tapos dapat may cover letter ka. At saka kapag maggagawa ka ng resume, make sure na nakamatch siya dun sa ina-apply mong trabaho. At saka pag maganda yung resume mo at saka cover letter, mas malaking chance na matatawagan ka. Tapos halos 10 taon na natin dito sa Canada, natutunan ko na dapat i-embrace ko na yung French. Tanggapin ko na kailangan ko ng talagang matutong mag-French, lalo na kung gusto mong gumanda yung career mo, kasi bilingual talaga ang Canada. So hindi mo mai-deny yun. At tayo po ay dayuhan dito, kaya kailangan nating mag-adjust. Kumbaga, tulad din po ng ibang foreigners sa Pilipinas na natututong mag-Tagalog dahil kailangan nila yun, dahil nasa Pilipinas sila. So ganun din dapat tayo. So yun, babalik na ulit ako sa pag-aaral ko ng French, kasi kasama yun sa mga tanong sa interview ko. At sinabi ko naman sa kanila na kung may offer ang company na mag-aaral ako within my working hours, i-appreciate ko yun at mag-aaral ako at pabalik ako sa pag-aaral ng French. Nagustuhan nila yung sagot ko na yun, at yun po, kaya tayo naka-apply ng 4 na company. Ginawa ko po talaga yun. Sa mga vlog ko sinabi ko, ginawa ko talagang marami yung in-applyan ko, just to make sure na meron po tayong matanggap tayo, no. Mahirap kasi na isa-isa ka lang na company. So maano ka, kumbaga parang kung magko-concentrate ka lang doon, mauubos yung oras mo. So sa 10 years po natin, marami po tayong natutunan dito sa Canada. So far naman po nakapag-adjust na kami. Tagal na nun, 10 years, no. Kung di ka pa naman nakapag-adjust na, yun po, no. Medyo hirap lang talaga kami sa French kasi nga may edad na rin kami. Kahit sino pong may edad na Pilipino dito sa Canada, nahihirapan pong mag-aral o matuto ng French. So sa awa po ng Diyos, no, natanggap po tayo ulit sa company na wala pong tulong ng ibang tao, gaya po ng lagi ko pong pag-a-apply. So ibig sabihin, sariling sikap po. In-adjust lang natin yung resume, inusaya natin sa interview, dinagdagan natin ng cover letter. Siyempre po kasama yung dasal, suporta ng wife ko, asawa ko at saka yung pamilya ko, ang anak ko, na laging nandun lang sa likuran ko, sumusuporta po sa akin. So sa mga naghahangad po na makapunta dito sa Canada, tuloy nyo lang po yung pangarap nyo. Make sure lang po na huwag nyo isusugal lahat. At kung uutang po kayo or ibebenta nyo yung mga ari-arian nyo, mag-isip muna po kayo ng mga 10 o 100 beses po bago nyo po gawin yan, kasi malaki pong risk kung gagawin nyo po, at hindi po ganun kadali makahanap ng trabaho dito sa Canada. Lalo na po kung hinahanap yung trabaho ay yung katulad ng profesyon nyo po sa ngayon, or yung sa kung saan man kayong bansa, or nasa Pilipinas kayo. Kung agency man po yung yung nanghihikayat sa inyo, may sarili po silang intention, ayun po yung kumita. Pagdating nyo po dito, kayo rin po ang mag-aasikaso sa sarili nyo po. Sila po, maaaring i-process lang nila yung study permit or visit visa nyo. Paglapag nyo rito, haharapin nyo na po yung mga bills, bahay, transportation, pagkain,
mga utilities tulad ng kuryente tsaka internet, ano po yan, buwan-buwan yan. So isipin nyo rin po, no, hindi pagdating dito makakahanap ka agad ng trabaho, hindi po agad, unless po meron na kayong nakausap na employer o may connection na kayo dito na may sure na kayong trabaho po na papasukan. Yun, maganda po yun. So yun muna po, no, nawa po may nakuha po kayong information sa ating vlog ngayon. At kung bago pa lang po kayo sa vlog natin, please subscribe, like at i-share nyo po yung ating mga vlogs. At click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin araw-araw. Kung di man po, dahil magiging busy na tayo, try po natin kahit pagka nagkaroon tayo ng time. Maraming salamat po. God bless.